Nasapon niya ang noo. Marami silang nasabi ni Liz na hindi dapat ito narinig. Her husband does not like her. Yun naman ang pumapasok sa isip ni Camia habang nauulinigan niya ang mga tinig na nag-uusap. Nagdilat siya ng mata at malinaw sa kanya kung paano siya pintasan ng lalaki. Ang gusto nito yung tipo na mukhang modelo, di tulad niyang walang laman at lakas ng katawan. Sa bagay, sino nga bang magnanais na tulad niyang hindi man lang nakatulog sa kanyang pamilya? Magtataka pa ba siya? Kung sariling ang tatay at makakasama sa bahay, hindi siya gusto. I'm sorry. Ani niya habang umiiyak. Sabay na napalingon sa kanya ang dalawang lalaki. Damn it! Mura ni Drake na nahipo ang puno at gitnang bahagi ng kilay nito. Napapit lang naman si Camia at para bang nakikita niyang lalaking nasasaktan siya anumang oras. Bro, you're making it worse. Wika ng kasama nito. Sinubukan ng huling lumapit sa kanya pero lalo siyang natakot na nagtungo sa sulok ng kama. Nanginig ang kanyang katawan. Pumasok ang ilang imahe ng kalalakihan sa kanyang isipan na nais siyang pagtangkaan ng masama. Nagtatawanan ng mga ito. Gagawin din ba ni Drake Crawford sa kanya ang ginawa ni William? Please, hiling niya sa dalawang lalaki. Napatigil sa paglalakad ang lalaki na kaibigan ng kanyang asawa. We promised not to harm you. I'm Liz. I'm the best man and Drake's best friend. What's your problem? Naasar pang usal ni Drake. May nag-doorbell sa labas ng kanilang suite. Siguradong ang hiniling ko ng doktor yan. Umalis ang lalaki kaya bahagya siyang kumalma habang nahihiwagaan naman sa kanya si Drake. Makakasalubong ang kilay nito habang sinusuri siya. Nang bumalik sa paningin niya si Liz, may kasama na tong babae, binibit na stethoscope, medicine box at kung ano-ano pa. Sa palagay niya ito ang tinawag ng dalawang lalaki para sumuri sa kanya. Please check my wife. She passed out after the ceremony. Umasim ang mukha ni Drake. Di alam ni Camia kung ano mararamdaman niya tungkol sa bagay na yon. Sa kanilang tahanan, kahit hindi na siya makatayo dahil sa pasa sa kanyang katawan o kaya paso na sigarilyo, hindi siya hanapan ng doktor ng kanyang pamilya. Kinunan si Camia ng BP o blood pressure ng babae. Tinanong siya kung anong nararamdaman. Mr. Crawford, mataas ang BP niya sa sobrang kaba. Narinig niyo rin po ang sagot niya na hindi rin siya nakakain ng ayos mula kaninang umaga. So annoying. Humikbi siya. Thank you. Usal niya sa babae. Lumabas to ng silid matapos magpayo na kailangan niyang kumain at asikasuhin ng sarili. Umupo si Drake sa couch at saka malalim na tumingin sa kanya. Nag-iwas naman ng tingin si Camia na pinunasan ng luha. Gayunman dumali pa rin sa kanyang ugat ang kaba. Di niya kilala si Drake at iyon ang unang araw na nagkita sila nito. Para tong maglalabas ng apoy sa kanya anumang oras. Ramdam niyang dito natutuwa sa kanya. Bumalik si Liz ng may kasamang babae. I called her because we obviously needed help. This is insane. Reklamo ni Drake ng dalawang bagong dating. Tumayo ito at naiiling na nagdugtong. Di talaga ako dapat pumayag sa kasal na to eh. Look at me, and then look at her. Lauren, she's too small for me. Wala man lang siyang kalaman-laman at kanina pa siyang umiiyak. She's too fragile. Kanina ko pang ramdam na takot siya sa akin. Nagsimula maring maglandas ang kanyang luha. Pinaghihinalaan lalo siya ng loob dahil sa kanyang kakulangan. You brat. You should be thankful that someone even married you. You're being disrespectful. Kung sino ba ang hanap mo, mapapalagay ka? Nagagalit na sita ng babae. Sa sinabi nito, napangawi si Drake. Hindi tamang hanapin mo ang kakulangan ng kahit na sinong babae. May I remind you, she's your wife. I told you, love. Both of them needed the help. Ani Liz na parang nauubusan na rin ng pasensya. I'm out. Nagdabog na umalis ang kanyang asawa palabas ng silid. Nalalaki ang mata niya. It's her fault. Hindi to dapat umalis. Paano kung makipaghiwalay ka agad to sa kanya? Lalo siyang kinabahan. Susundan ko si Drake. Ikaw na munang bahala sa kanya. Bilin ni Liz sa babae. Lumapit to sa kanya. Ramdam niyang mabait ito kaya't bahagya. Bumaba ang kanyang pader at atensyon. Ngunit hindi buong tiwala niya sa babae. I'm Lauren. Asawa ko si Liz. Kaibigan ko si Drake. I'm Kanya. Pagpasensyan mo na ang isang yun ha. Hindi rin kasi siya nasanay sa relasyon eh. May trust issues sa mga babae. Pero wag ka mag-alala kahit sira ulo si Drake, mabait siya. Nagpigil siya ng luha. Sapat na ang mga sinabi ni Lauren. Tama? Kailangan ko siyang sundan. Hindi tamang basta kami umalis sa pagtitipon. Huwag kang mag-alala kay Drake. Kahit ganun ang isang yon, may sense of responsibility siya.
Bastos lang talagang siraulong nun pero sigurado ko, hindi yun papayag sa kasal kanina kung hindi kanya gusto. Bukas lang marirealize niyang asawa ka na niya, kaya hindi kanya dapat bastusin. Siguro pinapagaan nito ang loob niya. Narinig niya kanina na ang gusto ni Drake ay sexy at magagandang babae. May malaking dibdib at magandang hubog ng katawan. Wala kahit isa sa mga banggit nito ang pisikal na anyo niya. Thank you, pero kailangan kong bumalik sa pagtitipon. Aniya na kinalma ang sarili. Di magandang tingnan na nawala ako doon. Siguradong kukuha ka rin ng atensyon sakali mong babalik ka doon. Sandali, ikukuha kita ng bestida. Pwede natin sabihin na nagpalit ka lang ng damit. Lumabas bang babae ng silid bago pa siya makatugon. Kamya, simple lang tong gagawin mo ha. Hindi mo pa matapos-tapos. Kailangan niya pa hanapin si Drake bago pa magbago ang isip ito sa kasal na yon. Nang bumalik si Lauren ay may dala na nga itong bestida. Pabilog at bagsak ang magas niyon kaya't sigurado na hindi na mapapansin. Nahalos buto na ang kanyang balikat. Kahit nahiya kay Lauren nagpasalamat siya dahil the zipper ang bestidang susuotin niya, nanghingi siya dito ng tulong. Oh my God, you have... Nahihintakutan itong Ansel habang nakatingin sa kanyang likuran. Tuluyan itong sinara ang kanyang damit, ngunit nakawang ang labi. Namumulampis ngayon na umiwas ang tingin. Kamya? Pinilit niyang umiti. Kailangan na natin bumalik. Nagtungo nga sila sa pagtitipon. Di niya nakikita si Drake kaya naman kumuha na rin siya ng atensyon. Where is that asshole? Nagpunta na ba dito si Liz at si Drake? Tanong ni Lauren sa isa pang babae na parang naging punong abala. Nope. Huli kong nakita si Drake nung nagbirin siya na ako munang bahala sa mga bisita. Kanina pa yon pagkatapos ng ceremony. Umapo si Kamya sa couple's table. Wala siya magawa kundi kainin na mag-isa ang pagkain doon. Nagugutom na rin siya at kailangan niya ng lakas para paghandaan ang sarili. Nangangalahati siya sa entree nang lumapit sa kanyang staff ng hotel. Miss Kamya, ipinapatawag po kayo ng daddy niyo sa garden? Yun po ang daan. Automatikong sumunod siya dito. Ayon ni Mr. Montal kung naghihintay. Inihanda niya rin ang sarili sa bagsik ng lalaki. Lumabas siya tinungondaan tungong hardin. Nakita niya kagad ang lalaki nagkikiskis ang ngipin. Nakataas ang sulok ng labi ng kanyang madrasta. You wench? Sinampal siya nito. Sa nipis ng katawan niya tumambol siya sa tinik ng iyong halaman. Biralaan kita na kung di ka magtitino, ngayong araw itatakwil na kita. Nasaan si Drake? Honey, di naman siguro gagawin ni Drake na basta na lang bumaligtad sa kasal. Hindi pa nga lumilipas ang 24 oras. Huwag mong sabihin na ayaw niya na kay Kamya. Her stepmother sneered. Humampas ang kamao ng kanyang ama sa kanyang ulo. Kung sakaling ibalik ka ni Drake sa bahay, tandaan mo, hindi kita tatanggapin. Muli siya nitong sinampal bago siya iniwan. Stupid! Napaupo si Camila sa bench at hindi na rin napigilan pa ang humagulgol. Kasimple-simple ng kanyang trabaho, ngunit hindi pa niya magawa. Kanina pa siya umiiyak. Kung sana hindi siya kinabahan, kung sana hindi siya natakot, kung sana maganda siya at mukha siyang artista, baka sakali nagkasundo sila ng kanyang asawa. May mga humaplos sa kanyang buhok kaya hindi siya napakisot. Nakita niya pa si William kaya't mabilis gumapang ang kakaibang takot sa kanyang balat. Please, go away, bulong niya. Nagpalingali nga siya. Madilim na sa lugar na yon kaya't kailangan niya na makabalik sa pagtitipon. Pinasadahan siya nito ng tingin. You are adorable in this dress. You know that I'll stay with you, Kamya? Hindi ka makakatakas sa kamay ko kahit nasan ka pa. Hindi ka makakatakas kahit itago ka pa ni Drake Crawford sa kung saan mang lupalop ng mundo. Napaatras pa siya mula rito. Mabilis na ningkit ang mata ng lalaki habang nakakuyom ang kamao. Here they are again. May plano ba itong pagtakpan siya? Pagtangkaan siya na masama? Leave her alone. Sabay sila ni William na napalingon sa entrada. Nakita niya ron si Drake na naniningkit ang mga mata sa kanilang gawi. Tinaas ni William ang kamay nito at saka ngumiti. Come on bro, I'm just congratulating my sister. Tinignan siya ni Drake. Sa palagay niya natatagpuan nito sa kanyang mata ang takot. To me that's not what it looks like, Kamya. Come here. Mabilis siya lumapit kay Drake. Hinapit siya nito sa bewang bago nag-iwan ng bantang tingin kay William. Magaan ang haplos nito sa kanyang bewang kumpara kay William o kaya mula sa kanyang ama na madalas siyang saktan. Bobo ba siya para magtiwala sa asawa? Siguro, ngunit mas tanga siya kung magpapaiwan siya kay William. Napaaga ang pagtatapos ng pagtitipon kaya dadalhin na kita na sa suite.
Uminom lang kami ni Liz sa bar area nitong hotel. Pagbalik ko'y napunta ka na sa garden. Malamig na wika ng lalaki. Madalim ang anyo ni Drake habang tinutungo nila ang suite. Parang may nais pa tong sabihin sa kanya. Ngunit, pinipigilan ito. Tahimik si Camia na magbalik sila sa kanilang silid. Sinuntok ni Drake ang pader. Kaya naman, alam niyang galit ito. Kita niya ang tunay na nag-aapoy na mata ng lalaki. Niyakap pa ni Camia ang sarili at nagtungo sa sulok malayo dito. Tell me, walang ginawa sa iyo yung siraulong yun, pati ang 4 na kaibigan niya. Kanina ko pa iniisip ko saan kita nakita. Hotel 5. Basta ka nalang pumasok ng suite ko at basta ka nalang hinimatay. William claimed you are his sister nung inalabas ka namin pero hindi ako nagtiwala sa mga siraulong yon at alam kong hindi magandang naganap kaya tumawag ako ng pulis para siguraduhin na nagsasabi siya ng totoo. She was stunned. Ngayon niya napagtanto na nakita na sila ni Drake noon. Naglandas ang kanyang luha dahil sa araw na iyon hindi na siya makakapasok pa sa school. Camia, tell me. Lumapit pa si Drake sa kanya. Did I do something to you? Mahinahon pa nitong tinig. Hindi siya makasagot. Paano kung lalo siya nitong ayawan? Nagluha na lamang siya. Ngunit hindi dahil sa takot kundi dahil sa pagbabalik ng kanyang malungkot na alaala. Huwag kang problema sa akin. Kahit sino ay may posibleng posisyon mo bilang asawa ko. Gusto ko lang maintindihan, bakit ka ba natatakot? Did your brother rape you? Pinag-isipan niyang mabuti ang kanyang isasagot. Marahan na tumango siya habang umiiyak. Naikuyom ni Drake ang kamao at para bang drago na lalabas ang apoy sa ilong. With those fuckers? No, but they molested me. Humagulhol pa siya. I'm sorry. Umiiyak pa niyang usal. Then I saw William before I could approach you. Alam ko na may hindi magandang pinaplano sa iyo si William dahil namumukhaan ko siya. Just what kind of family did you have? Anito na mas suminahon pa. Hindi niya alam ang isasagot sa lalaki. Wala siyang may kumpara sa kanyang pamilya dahil hindi pa niya naranasan ang magkaroon nito. Inaasahan na lamang niya na bukas iiwan na rin siya ni Drake dahil walang kwentang nakuha nitong asawa. Umupo si Drake sa tabi ng kama habang umiiyak si Camia. I understand. If you abandon me for tonight, usal pa nito. Galit siya. Alam niya sinaulo siya. Ngunit hindi niya akalain na may mas demonyo pa sa kanya. Nakaramdam siya ng awa para sa babae. Normal yon, tama? Kasabay noon ang pangunawa kung bakit ganito ang reaksyon nito. Camia, you know that I already agreed to this, right? I said I do. At hindi naman ako siraulo para umatras ka agad dahil lang sa hindi magandang sitwasyon na meron ka. He accepted, Camia. May dahilan kung bakit ito ang napili ng kanyang abuelo. Kanina na makita niyang ginulpe ni Mr. Montalcong asawa niya ay para bang nais niyang sigurin ng lalaki. Nais niyang gawin sa taong iyon ang ginawa niya kay Camia. Nang malaman ito. Lalo na ang ginawa ni William at ng mga kaibigan nito sa babae. Tila sinilaban ng apoy ang kanyang dibdib. Gusto niyang ibalik sa mga ito ang ginawa sa babae at hamunin ng mga tao na ito ng away. He was a troublemaker. Everyone's know that. At ang ginawa ng mga ito kay Camia ay hindi katanggap-tanggap. Pero hindi pa ako malinis. You also don't want me as your wife? Camia, sa palagay mo ba malinis ako? You saw me 4 years ago. I was with a prostitute. Now that he thought about it, it embarrassed him. How many women did he fuck? I was with a prostitute. And I'm sorry for earlier. I am aware of my arrogance. Sa kabilang banda, hindi kasama ni Camia at di kasalanan kung dumaan man ito sa madilim na kalye kung sa naghihintay ang hayop na si William. Hinaplos niya ang buhok ng kanyang asawa, ngunit bahagya lamang itong napakisdot. Nagbuga siya ng hangin. He needed a lot of patience for Camia now that he knew about her past. Tama si Liz. Cargo na niyang babae ngayon na mag-asawa na nga sila, in sickness and in health. Camia, you know that I'm now your husband, right? Hindi kita pipilitin sa mga bagay na hindi mo magugustuhan. I don't know. For now, magpahinga ka na muna. Pwede ako lumabas dito kung gusto mong mapag-isa.
Kumilos siya para iwan to. Ngunit hinawakan nito ang laylayan ng kanyang suot sa likuran. Please, stay. Hindi niya alam kung magandang ideya yon, ngunit siya ang magmumukhang masama kung makikita siya ng mga kakilala sa labas at iwan niya ron ang babae. I will sleep on the couch. Mag-shower ka na muna. Nagmit siya na naman ang kanyang sinabi para matakot ito. Napahawak si Kamya sa dibdib. Nagbuga siya ng hangin. He was really annoyed, but what could he do? Pareha silang confused ng babae. Kamya, I am your husband, and not some fucker rapist. Now get your things and wash up. Para siya nag-uutos sa batang babae. Sumunod si Kamya na nag-iwas ng tingin. Tinungo nito ang cabinet para kunin ang inihandang gamit dito ng pamilya. Nang mawala ito sa kanyang palingin, doon muling lumitaw ang galit sa kanyang mga mata. That bastard, William, and Mr. Montalco have to pay for what they did. Nailang na mga ito sa pamilya niya. They did not take care of Kamya. Wala na siyang matinong plano para sa kanila ng babae. Ngunit kailangan niya itong kausapin at alamin kung ano pa ba ang gusto nito. In marriage, the life has a say. But does she like to be his wife? Kung sasama ito ay kailangan niya ipaintindi sa babae na kailangan itong mamuhay bilang asawa niya. And as Crawford, she should not be weak like she was right now. Welcome to your new home. Andre kay Kamya. Iniikot ni Kamya ang palingin sa paligid. Natagpuan niya sa pagpasok pala ng tirahan nito ang isang gym equipment na nagkalat sa kabuuan ng sala. Kung tutuusin, para siyang pumasok sa gym at di sa isang tirahan kung hindi lang niya nakita ang malapad na hagdan, paakyat at ang direksyon ng kusina. Oh shoot, sorry. Nagkamot na sa ulo ang lalaki. Dito na kasi ako nag-workout. Ipapalipat ko na lamang ang mga yan, pero naghahanap ako ng lugar kung saan ko sila ilalagay. Maayos ang tirahan ng lalaki, kahit pa nga walang masyadong gamit. Ngunit para sa tulad niyang nag-aaral ng interior designing, plain iyon. Masyadong malaki ang espasyo na yun at may kadiliman. Hindi masyadong maliwanag ang mga ilaw. Itim pa ang mga kortinang tumatakip sa matataas na bintana. May malapad na swimming pool sa gilid na mukhang marinis at gamit na gamit. Just let me know if you want to change something. She does not have the audacity to change anything in this home. Paano kung maasar to sa kanya at ibalik siya sa kanyang pamilya? Drake frowned because she did not respond. Umakyat sila sa ikalawang palapag. May 4 na malalaking silid doon. May foyer sa bungad kung saan may hagdan na paakyat sa ikatlong palapag. Binuksan ni Drake ang nasa luntian na pintuan. This is my room. Itong sa harap ang sayo. Binuksan din ito ang tinukoy na silid. Isang kama lang ang naroon at wala nang iba pa. Hinilot pa ni Drake ang punong bahagi ng ilong nito dahil abala ko sa trabaho. Tatawag ako ng interior designer para mag-ayos. Sabihin mo sa kanya kung anong gusto mo. Naglabas kagad ang lalaki ng cellphone at tinawakan niya pa ito sa braso. Pwede bang ako na lamang ang mag-ayos? Ibibili sila ng designer para sa maliit na silid ng doble sa halaga ng mga kagamitan at ayaw niyang gumastos pa si Drake ng sobra. Baka isasauli siya nito sa Montalco dahil baka iisipin nito na magastos palang mag-asawa. I don't know how to design. Kumukuha ako ng interior designing. Dati. Dati means? Naparunok siya. Madidismaya ba ito sa kanya kung sasabihin niya na hindi pa siya nakagraduate? I took a designing course in college. Kailangan ko lang ay mga gamit.